microphone. Yun, yung mga hindi nyo pakilala, kilalanin ninyo. Salamat po. At ito po ay salamat kay Lord, salamat kay Pastor Jonathan. Pangalawang beses ko na pong naparito sa inyong lugar. No? Para kayong mga Israelites. Palipot-lipot kayo ng lugar. Pero of course, darating ang panahon na bibigyan kayo ng Panginoon ng lugar. Hindi po ba? Wala pong imposible sa Kanya, basta patuloy lang po tayong naglilingkod, uma-attend, at nananalig sa Diyos. Ang pamagat po ng aking mensahe ngayon ay little becomes much when Jesus is in it. Or little is much when Jesus is in it. Yung maliit, lumalaki yan basta nandun ang Panginoon. When we think of God, we think of Him in terms of greatness. Yung parang grand, glorious. Of course, glorious naman talaga ang Panginoon dahil nilikha niya naman ang creation out of nothing. But the Lord is also the Lord of the little. Panginoon din siya ng mga maliliit. Panginoon siya ng mga maraming kakulangan. Panginoon siya ng mga ordinaryong tao. He is the God who is able to take the small, meaning the insignificant or significant things or people, and use them for His own glory. Panginoon, maraming pong salamat sa kalayaan na kami po ay nagtipon at makapagsamba sa inyo. Pero salamat, Lord God, sa kalayaan ng iyong banal na Espiritu na siyang kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay, nagtuturo at nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan upang matuto, Panginoon, at mabago po ang aming buhay. Lord God, we dedicate to you our fellowship and even our time together for your words and toward your will. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong teksto ay inango po sa 1:6, 5 hanggang 13. Babasahin ko po. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Philip, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, ang 2 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila. Isa sa kanyang mga alagad, si Andres or Andrew, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, mayroong isang batang lalaki rito na may 5 tinapay na sibada. Sibada po ay barley po ito, at 2 maliit na isda. Gasino na ito sa ganitong karaming tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong yon, kaya umupo ang mga lalaki na ang dami ay humigit kumulang na 5,000. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Nang magpakapagpasalamat ay pinamahagi niya ito sa mga alagad at pinahamahagi naman nila sa mga nakaupo. Gayon din ang ginawa sa mga isda. Ito ay pinamahagi gaano man ang kanilang ibigin. Nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang walang masayang. Inipon nga nila ang mga lumabis. Nakapuno sila ng 12 bakol o basket ng bahaging mula sa 5 tinapay na sibada at lumabis sa mga kumain. Blessed be the name of the Lord for reading His word. Very familiar sa atin ang istorya nito. Ano po ba? Feeding the 5,000 men. Men pa lang ito. Wala pa yung children, wala pa yung women. Ayon sa mga scholars, ang mga tao at that time were estimated more than 10,000 or 15,000 or more or less 20,000. Can you imagine that? Plenty of people. And I do believe that the central idea of our message, of this text, our message for today, is in verse 6. So 1:6, sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Dito po maglalaro.
ang ating pong pag-uusapan. You know, the big idea, if I'm going to apply this in our lives, in our time today, bakit sinusubok pa tayo ni Lord kung alam o kaya naman pala niya ang dapat gawin at kailangan gawin? So yan po yung ating question na maglalaro in mind at paano natin sasagutin ito. O nga naman, kasi nga curious lang ako, sa mga naunang mga milagro ng Panginoon, hindi naman niya tinawag ang mga alagad. Siya lang mismo ang gumawa nun. Kayang-kaya magmilagro ng Panginoon kahit na walang tulong ang iba. Bakit isasangkot pa niya ang mga tao na kung minsan ay mga pasaway, bigo, mga palpak din naman, right? Katulad ng disciple na itong si Philip. Philip was tested, but he failed the test. Because the issue of Philip was money, o around money, 200 denarii, 200 denaryo. Alam niyo po ba ang equivalent nito noon ay 9 na buwan na sweldo. At lulustayin lamang nila sa loob ng isang araw. Napakalaking pera nito. Diba? At si Philip wala siyang magawa. Kasi kung nakita niya yung mga tao, libo-libo, kaya nga sabi niya kahit na 200 na denaryo, na makabili tayo ng tinapay, kukulangin pa rin. Hindi katiting lang makakain ng mga tao, kulang pa rin. So it never been happened that way. Kakaiba ito. Very foreign ito sa mga nasaksihan nila na ginawa ng Panginoon kasi kukunting mga tao, minsan nga individual lang, ang ina-approach ni Lord ng mga himala, pero dito libo-libong mga tao. Dami. Ako nung araw, nung bago pa lang ako nag-i-speak, ang prayer ko, Lord, sana konti lang ang umattend. Paka-selfish yun. Kasi bakit? Ninenervous ako. Can you imagine, nung mag-service, tapos sabi ko, konti lang. One time nga, na-invite ako sa ibang church. Sabi ko, Lord, sana konti lang umattend. Kasi hindi pa actually sanay. So dito, wala silang pera. So Philip calculated the cost. But he underestimated the presence of the Lord. He underestimated the power of Jesus. Iba ang naging arithmetic nitong Christian na ito, nung disciple na ito. Tinignan niya lamang ang problema in the material realm, nakalimutan niyang tignan the other side of the coin, meaning the truth, the spiritual realm. So that's why Philip he felt the problem so much that he was overwhelmed at ang problema napakalaki na tingin niya, hindi niya kayang solven. And take note, hindi kayang solven ni Jesus. That's the point. Yun ang wrong calculation. Yung para bang kuminsan sa atin, laki ng problema ko, hindi ko kaya ito. Para bang sa tingin ko, hindi rin kaya ito ng Diyos Lalo yung mga pessimistic na mga tao, na lagi na lang nega. Ito yung problema, tapos andyan naman ang Panginoon, pero ang approach nila sa problem, negative. Negative. Ang nakakapangyari, yung thought nila. And I do believe that our text is inspired by the Spirit. Amen po ba? Alam niyo po kasi yung 200 na inilagay po dyan, 200 denarii, meaning the 200 numbers na yan, is associated with significance in the Bible. Sa aking pag-aaral, sa Joshua chapter 7 verse 21, itong si Achan, pagkatapos nilang sa kanilang laban, magapin nila yung kalaban, may inispoil silang bagay. No? Isa kasama dito yung 200 shekels. Pero yung susunod na laban nila, lagi silang talo, hanggang sa nalaman dito ni Joshua na meron parang salarin, sin in the camp, itong si Achan. So yung 200 shekel ni Achan, hindi na preserve yung kanyang buhay at siya ay namatay kasama ng kanyang pamilya. Sa 2 Samuel ay si Absalom na lumalaban kay Haring David, anak po kasi ni David si Absalom So, ang haba-haba ng kanyang buhok. Nung siya ay nahabol na ng mga tauhan ng tatay niya, siya po ay sumabit sa puno. At nasakal siya, sobrang haba ng buhok. Buti na lang, ma-accepted ako dyan. No?
Tapos doon, nung namatay siya, pinutol ang kanyang buhok. Ang halaga po ng kanyang buhok ay 200 shekels. Pero he was not able to survive. Hindi na survive ng kanyang haba ng buhok yung kanyang buhay. Even in Judges. May binili itong mother ni Micah, hindi naman propeta yung Micah na to, pero nandoon sa libro na nagpagawa siya ng 200 worth of graven image. Alam niyo ba yung graven image na yun? Yun ang sinamba ng tribe ni Dan tsaka ni Abraham. Ayon sa Revelation, nawala sa listahan itong sila Dan at si Abraham because of that idolatrous practice. 200 na naman. Si Ezra, nung nire-revive niya ng Israel, nung sila'y nakabalik, actually, ang musicians nila nung araw ay 200 singing men and women. But they were insufficient to produce peace with God and even true worship. It was the Word of God that produced peace, joy, and worship of God. In other words, Philip was insufficient in faith. Very mysterious, no? Yung Word of God. Because he did not take heed to try the instruction of the Lord. Ang nangibabaw sa kanya ay yung kanyang takot. If you think money is the solution, though important po ito ha, alam ko kailangan ng church dito yung money. Pero kung tingin natin solution yung money sa ating mga problema, I don't believe so. Nakikita ko, ang halaga sa ating fellowship na ito is not actually the material things, but our faith in the Lord. Amen po ba? Kasi kahit wala kayong pera, hindi naman kayo aaten, wala na rin. Right? Tinan mo yung pera, kahit marami kang pera, may cancer ka naman, stage 4. O kaya nasa aeroplano ka, babaksak ang aeroplano, nasa yung pera mo. Right? So hindi magagawa, kasi nga money is not the solution. Money is not an issue to the Lord. Amen po ba? So hindi dapat maging issue ng mga anak ng Diyos itong material na bagay. Dapat ang maging issue sa atin at maging matter sa atin yung pananalig natin sa Panginoon. Kaya tatanungin ko kayo, how is your faith in God? Kamusta ang ating pananalig sa Panginoon, especially in times of testing, in times of problem? Nakaharap tayo sa matinding problema, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan yung problema, maaaring laro sa atin dito, yung susuko ka na ba o hindi? But I like you to employ faith. Faith first. So ito naman, another person, another disciple, named Andrew, si Andres, but Andres missed the test, missed big time. Kasi bagamat nakita niya yung bata na mayroong 2 isda at 5 tinapay, nakita niya yung bata na ito, pero sabi niya, gasino na ito para mapakain ang ganito karaming mga tao. So Andrew's response was similar because it centered around what could not be done. He doubted. Tapos sinabi ni Andrew, okay, sinabi ni Philip dapat, yung una-una dapat sinabi ni Philip kay Lord, Lord, wala tayo, hindi natin kaya kahit 200. Hindi natin kakayanin kahit, dahil wala pa tayong pera. Pero naniniwala ako na wala po imposible sa inyo, mas maganda yun eh. At si Andrew, dapat sinabi niya rin dito, Lord, maliit lang ang capital natin ngayon. Pero naniniwala ako sa inyo na kaya niyo magbilagro at walang imposible sa inyo. Maganda yun eh. Alam mo mga kapatid, maganda yung ganung mga pananaw natin na, alam ko Lord, ito yung aking problema pero walang imposible sa inyo. Alam niyo mga kapatid, kung anong sinasabi niyo, pag ganun ang inyong, ganun yung kaisipan ninyo, sinasabi niyo, Lord, sa iyo lang ako nagdi-depend. At dahil wala na akong magagawa. You know, the battle kung minsan ng mga Kristiyano, the logic versus faith. That's the battle. Naunuwa ako si Philip dito tsaka si Andrew, kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan. Kasi nga naman, in terms of material situation, talaga namang kulang talaga yung 200. Pati yung 5 isda, pati yung 5 tinapay, 2 isda. Kulang na kulang talaga na yun. Kulang naman talaga. But how to use that logic is this. You know, pag may magagawa ka, you need logic. Kailangan mo ng intelligence. Halimbawa, magsasangag ka. Di pwede mong sarapan yan, di ba? Pwedeng fried rice. Right? Lagyan mo ng kung ano-ano. Kasi ang logic yan, di mo na kailangan ng faith dyan. Right? Halimbawa, nasa aeroplano ka, biglang babagsak yung aeroplano. Hindi mo na kailangan ng logic dyan. Kailangan mo na dyan ay faith.
So ito si Philip, in-apply nila yung logic on human level. Sa kanila lang mismo, from their own end and from their own situation. Kasi alam niyo yung background nito, dahil maraming mga tao, at ang mga tao kasi gabing-gabi na kailangan pa nilang bumalik, 10 miles pa ang layo para bumalik ang mga tao, imposible na, kaya nga sabi ni Lord, kailangan pakainin na eh. At gutom na rin yung mga disciples, pagod na rin yung mga disciples, at wala talaga silang sapat na budget para i-accommodate yung pangangailangan na ito. Ginawa ng mga disciples itong logic na ito, nilapitan nila ang Panginoon na sabi nila, Lord, pauwiin nyo na itong mga taong ito. Naunawaan ko sila. Sa ibang translation po yun, sa ibang text po yun. Naunawaan ko yung mga disciples na ito. Pero sabi ni Lord, feed them. So yung logic is limited and incomplete because it cannot address all the aspects of human experience. Take note mga kapatid. Most of the time, ginagamit natin yung ating isip, yung logic. Pero hindi lahat ay pwedeng solusyonan ng ating talino lamang. Sasabihin siguro ng iba, bakit putang bikutan, lipat ng lipat? May stress ka lang kung ginamit mo logic. Gamitin mo yung faith. Kasi yung faith involves trust, confidence, and belief in something beyond empirical evidence. Ang role ng faith is to transcend you from reason and connect you to the transcendent, meaning God and the purpose of God. So ito yung logic, pero yung faith natin, lalampas tayo doon sa norm. At kung i-apply natin ito, sabi ko kanina, Lord, ako po galing po ako ng Novaliches eh. At ang prayer ko kay Lord, Lord, magdadrive po ako ng maingat. Talagang maingat ako mag-drive. Mabilis po ako mag-drive eh. Kasi gusto ko makarating sa Bikutan, gusto ko makita si Pastor Jonathan at ang kapatiran ng Bikutan. But, sabi ko sa kanya, pero kayo nang bahala, I will put my trust in you along the road, along the way. Kasi yung bagay na yon, that is something I cannot have the control. So in-employ ko, ginamit ko yung logic ko kasi yun ang kaya kong gawin. Pero hindi ko kayang gawin, ibinigay ko sa Panginoon. Come to think of it, the command of the Lord to Peter, that was the voice of God. Spiritual yung command eh. At si Andrew, who was spirit-led at that time, kasi hindi naman sa sinabihan ng command, pero humanap siya ng paraan at nakita niya nga yung bata, but sad to say, he slipped the point. Because he let doubt creep in. So, yung human side na naman yung nakapangyari, kaya nga sabi niya, gasino ba naman ito para mapakain ang napakaraming mga tao. So in other words, these two persons consider the problem and sum it up as insurmountable. Para sa kanila, imposibleng ma-solve ang problem. Isipin ko po, kayo ba, tinitignan niyo ang problema ninyo na imposible? It didn't matter kahit na nakita nila yung miracle ng Panginoon nung una, pinalakad niya yung mga pilay, pinagaling niya yung mga bulag, lumakad siya sa tubig, kinas out niya ang mga may masasamang espiritu, pinatigil niya ang storm. Irrelevant yun sa kanila. Kasi nga, they were overwhelmed with fears. Irrelevant sa kanila, though they have proven who Jesus is, pero dahil lang ibabaw yung kanilang takot sa kanilang isipan, lumiit si Lord at lumaki yung problema nila. Let me ask you a question. Or let me ask you 2 questions. Tinitignan mo ba ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon at natatakot ka at puno ng alinlangan? Mga mahal sa buhay mo, tinitignan mo ba sila na para bang hindi ata sila masasave na eh? Kasi this, kasi that. Tinitignan mo ba halimbawa, ayaw buksan yung email mo kasi baka nga may lumabas na bill, magbabayad ka na naman. Ito nagiring ang telepono, tapos biglang ayaw mong sagutin, baka collector yon, right? O do you ever actually scan your life at tinignan mo, parang konti na lang ang natitirang panahon para sa akin. Parang konti, ilang bulatin na lang, parang mawawala na ako sa mundong ito. O do you ever actually look at the condition of the world? What actually is happening around? Can you imagine, sa Dubai, karoon na matinding baha, right? Laban ng Israel,
at ng Iran, right? Laban ng Amerika, ng China at ng Pilipinas, the West Philippine Sea. Apektado tayo sa lahat ng yan. What I am asking you is, do you ever have fears? Meron ba kayong takot? Lahat tayo may takot. Takot sa asawa. Di ba? Takot magkasakit. Right? Takot mawalan ng pera. Yung iba takot mawalan ng papa. Right? Marami tayong mga takot. We all have fears. Di ba? Especially of the unknown in this life. Marami tayong takot. Andiyan yung doubt, andiyan yung concern. Pero I tell you, kung may takot kayo at may magdududa kayo, welcome to the club. Ako din meron. Tao lang ako eh. At hindi ako nahihiyang sabihin na meron din akong takot. But it is something that we all have to deal with. The problem arises when we become like disciples. Nandun ang Panginoon, the presence of God, naroroon sila in the actual scene, tapos ang tingin nila sa sitwasyon, eto si Lord, eto yung problem. Para kung ina-apply ko, nandito ka sa worship, nakikinig ka ng message, pero ang tingin mo sa cellphone. Ang lapit-lapit mo na sa presensya ng Panginoon, pero ang layo-layo mo pa kasi iba ang focus mo. Nandito ka, pero iniisip mo rin, baka naiwan ko yung plancha. Ako, babalik ako na naman yung problema ko. Naririto ka na sa actual worship. Why don't you give God glory? Why did you concentrate on God and give God your undivided attention? Ina-apply ko lang actually ito sa setting natin ngayon. Sinasabi kasi ng mga disciples ito, Lord, the problem is greater than we are. Maaaring hindi natin sinasabi ito mga kapatid. Pero sa ating mga kinikilos parang ganito. Kapag nagagalit tayo sa mga sitwasyon, pag nag-worry tayo a lot, sa pag meron ng mga problema, at nagkakaroon tayo ng pagdududa tayo sa abilidad ng Panginoon. Ang nangangibabaw sa atin, yung logic. Yung logic. So, may problema ka. Lord, may problema ako, pero uunahin kita. Yun ang maganda di ba? May problema ka, uunahin kita. You know, sometimes we carry our problems around and allow them to drain our spiritual life. Wala na talaga tayong energy to believe on, to believe true. Because we just allow problems to occupy our minds and create monsters, create doubts and fears within it. So our God is always ahead of us. Sabi nyo nga, our God is always ahead of us. Di ba yun ang idea natin? Sinubok niya, pero alam na ni Lord ang kanyang gagawin. Ang ganda, no? Meron dumating ako ng pagsubok, but God is ahead of me. Alam ni Lord eh. Meron isang solusyon na hindi ko alam, kasi kung logic lang pag-usapan ko, hindi ko kaya to. Pero meron siyang alam. At ang ating gagawin ay tutuklasin natin kung anong alam ng Panginoon by faith. Hindi tayo mag-give up, hindi basta tayo bibigay, kasi tayo ay mananalig sa Kanya. That's why faithlessness says, God is small. Or to be rude, God is dead. Alam niyo mga kapatid, I just like to remind you that worry is a sin. The righteous shall live by faith. Amen po ba? And faith is for impossible. If you think that your problem is big and seemingly impossible, you don't need logic. You have to employ faith. Pag wala ka na talagang magawa sa sitwasyon mo, sa sarili mo, huwag ka nang mag-isip. Banalig ka na lang kasi sasakit lang ang ulo mo. Magtiwala ka na lang sa Panginoon sa mga hindi natin kaya. At sabi nga ito, faith without work is dead. There are 4 different attitudes of people when it comes to facing problem. Una-una, takasan ng problema. Tsaka ako nakaharapin dito pag may pera na ako. Konti lang eh. Sorry na lang. Hindi sapat. O ipasa Diyos ko na lang. Saan kayo doon mga kapatid? Kasama natin ang Panginoon. If you are experiencing problem right now, God has there for a purpose.
Mga kapatid, all things work together for good to those who love the Lord. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Alam ng Panginoon kung ano mabuti para sa ating lahat. Hindi lang natin nakikita, pero sabi dito, and we know. Yun ang maganda dun eh. And we know that all things work together for God. But do we know? Misa kinukot natin Romans 8:28 naman, and we know that all things work together for good. Sabi, and we know. That's the point. At nalalaman namin. At dapat nananalig tayo at alam natin na merong gagawin ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Sabi niya, and we know. Read your Bible. Naroon, and we know. So God is not looking for excuses. God is not looking for self-doubts. God is not looking for questions and question marks. God is looking for faith. But do you believe now? Alam niyo mo bakit inatusan ni Lord tong si Philip? Kasi taga doon si Philip. Nung na-save si Philip, taga Bethsaida siya eh. Malapit lang sa alam ni Philip kung saan ang bilihan. Alam niya mga tindahan doon, pwede niyang puntahan. Pero a point is, alam din ni Philip na imposible ang pinagagawa ng Panginoon. Right? Pero wala siyang ginawa. Malay niya kung may ginawa siya. Baka magbilagro pa si Lord kung susunod siya. Kasi I remember, di ba? Kailangan ng pera ng Panginoon para meron siyang ibigay sa gobyerno. Sabi niya kay Peter, buksan mo yung bunganga ng isda. Nakakuha ng isda eh. Right? So tingnan mo yung lambat, tanghaling tapat. Nakauwi yung mga disciples ng umaga, tanghaling tapat. Wala silang huli. Sabi ng Panginoon, pumunta tayo sa malayo. Hihulog mo yung lambat. Nakahuli ba sila ng isda? Nakahuli sila ng maraming isda. Sabi ni Lord, sasakay ako sa donkey. Pumunta ako sa Jerusalem. Sabi mo sa may-ari, pag nakita ka, kailangan niya ng Panginoon. Nagpunta yung disciples niya. Nakita yung donkey. Nahuli ng may-ari. Sinabi niya kung ano yung pinasasabi ni Lord. Ibinigay yung donkey, libre. Yung centurion, pinauwi. Sabi niya, magaling na ang iyong anak. Nung umuwi yung centurion, sabi niya, kailan gumaling yung anak ko? Sabi niya, gantong oras, nalaman niya, nung sinabi ng Panginoon Diyos, nung time na yon, yun din yung time na gumaling ang kanyang anak. May dudo pa tayo. Captain Naaman. Sabi niya, pumunta ka sa putik, maglubog ka 7 times. Sabi ni Naaman, ang bao-bao rito, di ba? 5 na lang, gusto niya na mag-give up. Sige, 6 pa rin. Pagdating ng 7, nawala yung kanyang ketong. Yung nag-speak ako dito ng una, andito yung mga day by day kaloob. Yung mga bikutan kaloob, nagsasayaw. Sabi ko kay Ate Jo, may sayaw ba ngayon? Hindi, wala eh. Kasi nga, may mga adjustment na nangyayari. Alam niyo, nagpunta ako dito, wala akong kaloob. Ako yata yung satellite na maraming kaloob. Kasi 6 p.m. nagsumasayaw kami sa Pocards eh. Hindi pala, sumasayaw sila sa Pocards. Nag-i-speak ako. Andun yung mga maliliit, yung mga malalaki, tapos andun yung aking whole band. Actually, we occupy yung 6 p.m. worship every last Sunday ng evening, no? Of the month. Pero nagpunta ako dito, after ng pandemic, wala kaming kaloob for 1 year mahigit na. Na-challenge ako sa bikutan. Sabi ko sa aking mga kaloob, sabi ko sa aking mga leader, kailangan natin i-revive ang kaloob. Alam mo, nire-arrange namin yung aming stage. Tapos na-revive yung mga bata. Ngayon, nagsasayaw na yung mga bata. At hindi pa lang, meron pa nga silang gagawing training sa darating na buwan sa May. Kasi na-inspire ako sa church na ito. Pero alam niyo po ba, mas active ang aking kaloob nung araw. Pero nawala yon after the pandemic. So, balikan natin ang ating istorya. So, may batang lalaki na nakita ni Pedro at meron siyang daladalang 5 sibada at 2 isda. But this boy hit the target. Bullseye. Kasi this boy gave his all. Gave everything. The piece of barley. Alam mo, pag sinabi kasi barley nung araw, ano yun eh? Cheap na tinapay yun. Ngayon kasi ang barley, yung sante, mahal na. Right? Nung araw, actually yung barley nung araw, pagkain lang yun ng hayop. At kinakain yun ng mga sundalo pag silang makakit ang bundok kasi proven na nag-gain nila yung kanilang stamina. Nakakatulong, kaya nga nung na-adapt ngayon yan, parang yun, no? Nakakapagdagdag ng stamina at marami pa mga health benefits. Pero cheap yun nung araw. Pero ngayon hindi na sa cheap. No? Cheap na. Pero the point is this, maliit lang yun, take note pero ibinigay eh.
At ang maganda dito mga kapatid, kinuha ni Lord yung mga elemento na yon. The Lord was not upset. Di ba? With that provision, kahit na maliit. He's not bothered by a small amount of food. He took what was given to him. Take note ha. Kinuha niya kung ano ang ibinigay sa kanya. Ito nakaligtaan ng mga disciples eh. Money is not the solution. Food is not the solution. Jesus is the solution. He is the solution. If you believe in Jesus, the day-by-day bikutan believes in Jesus, you will be blessed. Because kasi naniniwala kayo sa master, the real specialist. Kung naniniwala ka sa Panginoon, may pag-asa ka, may pag-asa tayo. So, try to think of it. Maraming ginamit ang Panginoon ng maliliit. Nung narinig niya pa lang si Ismael, batang-bata pa lang si Ismael, nung Old Testament time, nung narinig ng Diyos, pinagpala niya. Itong si baby Ismael. Remember, kung bakit nahati yung Jordan River? Bakit nahati yung Red Sea? Kasi ginamit ni Lord yung stick. Hindi stick ng barbecue, yung baston. Nahati yung tubig. Right? Bakit nagapi ni David si Goliath? 5 bato, isang sling, pero isang bato lang ang ginamit niya. Patay si Goliath. Bakit gumaling si Naaman? Kasi nga merong Israel, isang Hudyo na bata, na maid, na babae, sinabi kay Naaman na merong propeta na pwede siyang pagalingin. Remember the starving woman, the widow, nung wala silang pagkain, nagdumating si Elijah, pinakain niya, tapos sabi niya, ano bang meron ka dyan? Meron po akong konting oil. Remember? May lalagyan ka ba dyan? Tapos yung oil na yon, nag-miracle na yon. Salin siya ng salig hanggang kinakapos na, humingi pa sa mga kapitbahay niya, hanggang tumigil na lang yun, wala na siyang mahingi. Can you imagine the miracle? Your ability, our ability and talent and treasure, even our resources, may be small, yes, but God is God, still God, that He can use anything. It wasn't too small for Jesus. It is significant, and it becomes significant when you place it in the hands of the Lord. Alam mo tayo, sabi nga ng presidente natin kanina, o song leader yata yun, sabi niya, wala naman talaga tayo di ba? Wala naman tayo, we are nothing. Totoo yun. But when you give your life to Jesus, you become everything. You become somebody. You become big. Alam mo, tingin sa atin ng Panginoon, hindi tayo. May problema yan. May problema yan. May problema yan. Kasi kung talagang lalapit tayo sa Panginoon, puro problema. Ang tingin sa atin ng Panginoon, solution. Small solutions. Na kaya mong solusyonan ang iyong problema by the help of God, at kaya mong solusyonan din ang problema ng iba sa ibang paraan, sa paraan na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi ang tingin sa atin ng Panginoon, kaya tayo ay kanyang mga anak, meron tayong magagawa kung tayo ay magtitiwala lamang sa Kanya. Because God is specialist in little things. It never the size of the gift, but it always the heart of the giver. Yung puso na nagbigay. That this boy gave all he had. And this is all God asks of you and me. Any of us, give Him all. Whether it be great or small, because God would want to use it for His glory. Ang Panginoon, pag meron siyang hinihingi sa atin, gusto niyang gamitin yun para sa kanyang kaluwalhatian, for us to see. At kung meron mang hinihingi si Lord sa atin, o binibigyan natin sa Kanya, dapat ang tingin natin, Lord, gamitin mo ito for your glory. You know the reason why, nakita ko yung mga teacher nagtuturo dyan. Bakit sila nagtuturo? Dapat ang pinaka-mindset natin for the glory of God. We are just instrument of the Lord. But nandito tayo ngayon, nagtuturo for the glory of God. Bakit kayo umaten dito? Dapat umaten tayo dito all because for the glory of God. Kasi gusto natin maluwalhati ang Panginoon Diyos
sa atin. Ibigay mo kahit konting pagmamahal. Mali mo, lumaki. Gusto ko na talagang bumigay. Talagang sawa-sawa na ako talaga sa kanya. Inis talaga ako sa kanya. Mahalin mo. Pasensya. Kung maliit na pasensya, ibigay mo. Maliit na pangunawa, ibigay mo sa Panginoon. Kasi siya lang ang kayang magbago niyan. Because if no one gives, God has nothing to work with. Mga kapatid, God is not a magician. God is a miracle God. Is a miracle worker or working God. Pag sinabi pong miracle, mga kapatid, it's always two-way. God's sovereignty plus man's responsibility equals miracle. Hindi pwedeng, Lord, bill mo ko naman ito. Lord, bigyan mo ko niyan. Lord, paasensiyo mo naman ang business ko. Lord, ganito, ganyan. Hindi pwedeng one-sided lang. Dapat part ka. Anong pwede mong gawin? Anong pwede mong i-develop? Anong pwede mong ayusin? Anong pwede mong isipin para mag-strategize ka? And give that strategy, give that plan to the Lord. You have to give God something to work with. Mga kapatid, kung ito man ay ability, tapos tinatago lang natin, ayaw natin pagkaloob sa Panginoon, mawawala yan. Meron nga akong dinalaw, kilala ko, ang galing maggitara. Na-aksidente siya, naputo lang kamay. Nung dinalaw ko, sabi sa akin, Pastor, gusto ko maglingkod. Siguro sa pagkanta, pwede ka. No? Pero ang galing maggitara. Nawawala kasi pag hindi mo ginamit, sayang. Yung mga kabataan na naririto, nabanggit ko na yata yung dati, hanggat bata ka pa, wala ka pang mga responsibilidad, humingi ka pa ng baon sa nanay mo, no? At kung mga panload ng cellphone, hanggat may kalayaan ka, maglingkod ka na sa Panginoon. Kasi pag naging nanay ka na, tatay ka na, malilimitahan ka na. Pero hanggang ngayon, kaya mong ibigay mo na. Kasi marami ako na-witness din, na talagang dumating talaga yung time, wala na hindi na rin sila makapag-commit sa church. Kasi ang dami na nilang mga commitments sa buhay. Pero naiintindihan na ng Panginoon yun. Kasi naibigay mo na yung para sa Kanya. Sabog na sasabihin na, konti na lang talagang itataglaw sa buhay na ito. Mga kapatid, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pero yung isang kaluluwa na ilalapit mo sa Panginoon, di ba? Ang katumbas niyan, eternity. Ang katumbas niyan, eternal life. Kaya sabi mong, limited ka na lang sa buhay na ito. Ito na lang, maliit lang kaya mong ibigay. Pag ibinigay mo yun sa Panginoon, with sincerity, ibibless ni Lord yun. Nadala mo yung tao in eternity. Subukan mong wag sumunod. Kayo din ang lugi. Because God can use even stones to serve His purpose. May iwan ka along the way. Hanggat kaya natin mga kapatid, kaya maliit yan. Ibigay natin sa Panginoon. Huwag na yung malaki. Pag mayaman na ako, pag mahusay na ako, pag alam ko na yung tuturo ko, pag marami na akong alam. Hindi totoo palagi yon. Hanggat kaya mo ibigay mo. And what is the complement of this? Pag sinabi pong complement, ito yung support system natin to complete the idea of the message o by answering the central idea of the message. Baka sinusubok pa tayo ni Lord kung alam naman niya ano ang tamang gawin sapagkat nais ni Lord na isama kaniya o na isama niya ang tao o na isama niya ako, kayo at tayong lahat sa kanyang maluwalhating gawain. That's the way it is. It's actually overwhelming to partner with the Lord. Sino ba tayo para mag-partner? But God wants you to be His partner. Gusto kanyang gamitin. Tingnan mo ang katabi mo. Gusto bang gamitin? Diba? Gusto bang gamitin? Yes! Gusto nga tayong gamitin. Right? Ako nga drug dependent ako, di ba? Nakwento ko na sa inyo yon. Mas talagang mahina rin talagang ulo ko. Sa Bible school pa ako, di lalo talagang hirap na hirap. Parad nga kayo yung pastor nyo dito, cum laude. Summa cum laude ba o ano? Diba? Ang husay-husay, tapos nagpapagamit pa sa Panginoon. Mapalad kayo, you're so blessed. Tapos may joy pa. Naku, talaga nga saya-saya talaga ng buhay ni Pastor Jonathan. Oo, talaga naman, wala ka talaga masabi. Na ba,
Nasa sa kanya na ang lahat, di ba? Para bang si Padilla, di ba? So, anong lesson na pwede natin makuha dito, mga kapatid? Wala po dyan, pero yung lesson na nakita ko sa batang ito, binigyan niya ng pagkakataon ang Panginoon to unleash His power. Binolunteer niya yung sarili niya, ikanyang binigay. So He shows us how much Jesus can do for so many things with so little. And He shows us that age doesn't matter. Age is not a barrier to be used by God. At kahit may sakit ka pa, gagamitin ka pa rin yan ng Panginoon. Iniintay ko na lang dumating si Lord. Magagamit ka pa ng Panginoon. In a small way. Right? So God uses little things because He is specialist of that. Huwag mong sabihin maliit ka lang, huwag mong sabihin mahirap ka lang, huwag mong sabihin ito lang ang trabaho mo, huwag mong sabihin na ito, at marami tayong mga gagawin, mga excuses sana. No, you are a child of God. You are a daughter of God. Right? So sabi nga dito sa 1 Corinthians 1:28, God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Because nothing is impossible with God. Ito, sino ba yung mga disciples? Sino ba yung mga ginagamit ng Panginoon at nakakaranas talaga ng himala ni Lord? Di ba yung mga malilita tao? Kasi sila yung nagtitiwala, yung mga ordinaryong tao. Di ba? Ako, ordinaryong tao lang ako. Tayo din, mga ordinaryong tao. Pero gagamitin tayo ni Lord. Katulad ng batang ito, he demonstrates the importance of availability. Naroroon siya eh. He makes himself available to the Lord. Pati yung kanyang mga dala-dala. Ang tanong ko is, available pa tayo pag tinawag tayo ng Panginoon? Yung laking question. Kasi maraming mga tao able, maraming mga tao dependable, alam mo talaga magagamit, pero available ba sila? Papuntahin mo, laging excuse ng excuse. Pero may kakayanan. Talagang dependable ito pag nag-commit, pero lagi namang wala. Kaya tuloy, hindi natututo. Another thing that this law also teaches us the importance of preparation. Lagi may baon ng batang ito, and the mere fact na binigay niya sa Panginoon yan, baon niya na yan, ibig sabihin, itong batang ito, trained. Na ibigay kung anong meron siya sa mga nangangailangan, maganda i-train yan sa ating mga anak, sa Sunday school. Diba? Hindi alam ng magulang ng batang ito na binibigay niyang baon sa kanyang anak, araw-araw ay magpapakain ng libu-libong mga tao. Kasi maghihimala ang tao, maghihimala ang Panginoon sa kanyang mga dala-dalang mga bagay. Hindi alam. Mga kapatid, hindi natin alam. Nung ako ay 5 days ago, punta ako ng Binondo, may nakita ko isang lalaki na naging basura ba? May mga sako. Tapos yung anak niya, mahirap na nga, 3 pa anak eh. Tapos yung asawa nakahiga, nasa karton lang, nasa labas, ang init-init ng araw. Dinaanan ko. Tapos, biglang huminto ako. Kasi may bumulong sa akin, bigyan mo. Bumalik ako. Dumukot ako. Tapos meron ako 100 pesos. Ibinigay ko sa lalaki. Sabi ko, Brad, sa'yo na lang to. Pag pakakatulong yan sa pag-almusal ninyo. Nung binigay ko yung 100, nagising yung asawa, basta pera eh. Salamat! Sabi ng babae, nagigising, no? Ang mga babaihan talaga, ewan ko. Diba? Talagang ibang-iba. So, beloved, your faithfulness to the Lord, meaning pag consistent tayo, faithful tayo sa ating godliness, who knows? Baka gamitin ka ng Panginoon to win someone to the Lord. Amen? Nag-aaral ka, ma-attend ka ng mga seminars, magkakaroon ng mga trainings, who knows? Maaaring pag-aaral mo na yan, pwedeng gamitin ni Lord yan para makapagbigay ng advice o parang pwede makapag-share ka ng gospel to people. Hindi natin alam, but the point is, lahat ng ginagawa natin dito mga kapatid is all preparation. Kaya yung message mga kapatid nandito, nakikinig tayo ng message pero preparation, maaring hindi applicable sa atin. Itong naririnig nyo ngayon, maaring hindi applicable sa iba, itong mensahe natin ngayon. Pero darating ang panahon, the Holy Spirit will let you remember this message. I do believe na hindi ang salita ng Diyos, hindi yung ibinabato at na dumarating sa atin na walang kabuluhan. Laging yang merong
makabuluhan. Right? Amen po ba? So be ready. When God calls you, katulad si Philip, dapat ready siya. Si Andrew, dapat ready siya. Kilala nila si Lord eh. Pero hindi. And this lad also reveals to us that no one knows what can happen when you bring or encourage someone to Jesus. Nag-invite ka, umaten. Hindi umaten sa susunod, pero pinipilit mo umaten. Malay mo. Ayun pala magiging si future Paul, future Peter. Malay mo, ikaw nakapagdala ka ng 10 kaluluwa, baka sila 20 kaluluwa, 30 kaluluwa, who knows? Merong schoolmaster, yung guro, pag siya ay nagpupunta doon sa class niya, yumuyuko itong schoolmaster na ito. Nangyari sa Germany. Tapos binababa niya yung kanyang sombrero at nagbibigay pugay siya sa kanyang mga estudyante. Sa isang estudyante, sabi sa kanya, Master, bakit niyo po ginagawa yung mga ganyan? Alam mo, sabi ng master, kasi naniniwala ako, one of these boys, sabi niya ganyan, may become great someday. And that boy was Martin Luther. Tayo kasi tumitingin hanggang dito lang kasi tayo eh. Pero si Lord, lampas ang gusto niya pagawa. May ginawa ka ngayon, pero lampas yun. May after effect yun. Because you gave it to the Lord. So itong mga tao nito, the crowd, the people, sabi niya po, pupuin niyo yung mga tao, and the people complied to Jesus' instruction. Umupo naman ang mga tao. Katulad ng ganyan sa Bikuta, di ba? Nakatingin lahat kayo sa akin. Di ba? All eyes. Kasi nga, pag may tayo ng tayo, magulo. Kasi pag magulo, walang blessing doon. Parang tao, pag maligalig, hindi nakakatanggap ng blessing. Tsaka nakaupo kayong lahat, di ba? Tahimik. Alam niyo kung sino nakikinig, alam niyo kung sino nagsiselfone. Huwag niyo tignan yung katabi, di ba? So, ibig sabihin, ganito yung setup. Nagpinagawa nila, basta inayos nila para ang Panginoon kasi meron siyang gustong i-demonstrate something. And I like you to understand this demonstration, mga kapatid. Sabi sa verse 11, kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Kinuha niya. Nang makapagpasalamat siya, nagpasalamat ang Panginoon. Ipinamahagi niya ito sa kanyang mga alagad. At ipinamahagi naman ng mga alagad doon sa mga nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga disciples. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Ito ay pinamahagi gaano man ang kanilang ibigin. The Lord acknowledged the goodness of God. Sa verse 12. Nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang walang masayang. Take note, nabusog ang mga tao, they were satisfied, at meron pang sobra. Pinapakita dito that who is in control. Who is the big time here? And who is the big timer here? It was the Lord. Amen? And the miracle and the growth and the multiplicity happens because of the presence of God and because of God's presence, the Spirit God, and the presence of Jesus, the obedience of Jesus. Parang sa atin mga kapatid, paano natin i-apply ito? The miracle and growth and multiplicity will happen to us as long as we understand God's message, study God's message, and put our faith in Jesus. Alam niyo po ba yung the law of gravity? The law of gravity, sinasabi sa atin, hindi ka makakaangat. Ikaw ay lagi lang nasa baba. Minsan yung isip natin parang may law of gravity. Hindi ka aangat, ikaw ay lagi lang nasa baba. Bigyan ko kayo ng illustration. Halimbawa, 747 airplane. Laki nun, di ba? Laki nun. Ang bigat nun. Sinasabi ng law of gravity, hindi lilipad yan kasi napakabigat yan. Kahit nasabi mong heavy yan, maganda yan, hindi yan lilipad. It ain't going anywhere. Pero, hindi lang yun ang law eh. Meron pa another law, 2 laws, the law of aerodynamic and the law of propulsion thrust.
Meaning, yung force, yung mechanical force. The aerodynamics, the motion of the air. Pinag-aaralan sa eroplano, yung pakpak, para kung halimbawa, ito yung hangin, kaya nga sa airport, dito lilipad, kasi nga ito yung hangin, pag umangat yan, dahil nga sa pressure ng rocket, yung pakpak ng eroplano, gagalaw yan. Para yung hangin ay ang magpalipad sa kanya. The law of aerodynamics. Alam niyo ba yung ginawang enactment ng Panginoon Diyos? Yung kanyang pagsasadula, parang ganoon mga kapatid. Try imagine, ito yung mga tao libo-libo. Ilan ang dala ni Lord? 5 tinapay at 2 isda. Kita ng libo-libong mga tao ang 5 tinapay at 2 isda. Maliit, malaki. Sabi ng mga tao, ano yan? Hindi yan makakalipad. Baka sa akin palang ubus yan. Yung mga masisiba, no? Baka ubus yan. Pero, pinakita ni Lord dito, the law of Spirit, kasi in-acknowledge niya yung kanyang ama, take note in-acknowledge niya yung Diyos. At siya ay nagpagamit sa Diyos. The law of believing God, the power of God, and another law, the law of force, meaning the faith of Jesus to the Father. Na-overcome niya yung law of gravity, kaya nagkaroon ng miracle. Nakuha niyo yung point ko, mga kapatid? Gusto natin ng growth? If you believe that the Word of God is a spirit, spiritual, at tayo yung messenger sa ating faith na nag-work at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, actually, God can produce great things in us. If you believe in the message and we are willing to obey. Parang sabihin, imposible yan. Hindi ka mag-grow, hindi mo magagawa yan, hindi ka magiging mature. Hindi ka magiging mature kung walayo ka sa Word of God at kung hindi ka sumusunod. Bakit ba naging pastor si Jonathan? Bakit ba ako naging pastor? Meron kaming ginawa, of course, ng law. The law of faith and the law of study. So as long, mga kapatid, as you believe in the Lord and we are willing to obey the Lord, malayo ang mararating ng mga Kristiyano. Problems don't escape God's view. When it looks impossible, just keep on believing and serving the Lord because He will reveal His purpose in His time. Sabi sa verse 13, the last verse, inipon nga nila ang mga lumabis, nakapuno sila ng 12 bakol, basket na bahagi mula sa 5 tinapay na sibada at lumabis sa mga kumain sobra. The law of miracle. Time to think of it. Sino yung nagdududa? Yung mga disciples niya. Sa ibang translation kasi mga disciples yung nagduda. Kanino pinabuhat yung basket? Sa kanila. Di ba? Ano kaya ang mensahe nun? Parang nakakatawa naman no? Yung parang nagduda ka tapos andayin mong blessing. Gusto kong tingnan yung ganun Yung duda ka ng duda, pero andayin mong blessing sa buhay. Nakaka-proud ba yun o nakaka-insulto yun? Yung hindi ka sumusunod, puro ka complain, puro ka nega, and yet, meron kang bit-bit na blessing sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, ang paladuda ay laging mapapahiya. Duda ka ng duda, pero binibless ka pa rin ni Lord. Duda ka ng duda, yet binibless ka pa rin ni Lord. Kang buti-buti talaga ng Panginoon. Yung blessing mo, hindi dahil ikaw ay magaling at mabuti, etc., etc. Yung blessing natin dahil sa kabutihan ng Diyos lamang. Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 2:9, subalit ayon sa nasusulat, ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya ay hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng mga tenga, at hindi pumasok sa puso ng mga tao. Church, Christians, believers, disciples, we are full of surprises. Not because we are magaling, not because we are big, but Jesus is in us. Amen po ba? As long as you believe in the Lord, because Jesus can move mountains.
Jesus can transform your life. And we have the Spirit of Jesus. Kaya ang challenge ko dito, manalig ka. At ibigay mo kay Jesus kung anong meron ka, big or small. Ito ay kanyang pagpapalain. You want to give your little faith? Watch the Lord. How that faith is going to be transformed. You want to bring your little testimony? Watch. And God can save souls through you. You want to give your little praise? Watch. God will get the glory. You want to give your little gifts, your little goodness, your little love, and even abilities and talents. God will be pleased. Because God is a specialist of little things. Never ever doubt in that or in God. God uses ordinary people to reveal His glory. God can use you and me to glorify Himself. Sabi nga, little becomes much, or little is much when Jesus is in it. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Amen. God bless you all.